Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Herrera, Louie, Janalisa, Cindy, Rusty, Nicolas, Bernadette, Josie, Antonio, Ronnie, Bobit, at sa bawat isa sa inyo po, nakasama po natin dito sa ating Daily Devotion. Tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa experiencing God's peace. This time naman po, yung emphasis natin ay kung ano yung dinadanas natin sa Diyos, yun din yung ipinapadanas natin sa iba. Kung dumanas tayo ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig din ang pinapadanas natin sa iba. Kung dumaranas tayo ng kapayapaan sa Diyos, kapayapaan din yung ibinibigay natin sa iba. So, ito po yung tatalakayin natin mula po sa Colossians chapter 3, verse 14 to 15. Ito po ang sinasabi. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Sa Tagalog po, at higit sa lahat magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Now, marami pong mga bagay na matututunan tayo dito sa Colossians, particularly sa Colossians chapter 3. Now, para po makuha natin yung kabuuan ng Colossians, and by the way, and every devotion po natin, best practice natin, simulan talaga natin sa panalangin. So, bago nyo pa po tingnan o panoorin yung mga devotions natin, nakapanalangin na tayo, pinag-pray na natin sa Lord. Lord, please feed me with your word. Kung paano tayo nagpapasalamat bago tayo kumain ng physical na pagkain, nagpapasalamat na rin tayo sa Panginoon sa spiritual na pagkain. So, hinikayat ko po ang bawat isa sa atin, bago tayo mag-devotion, nagkaroon na tayo ng mga kanya-kanya at mga personal na mga panalangin. Now, dito po sa Colossians chapter 3, makikita nyo po rito na sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po ay meron ng bagong pagkatao. Kaya yung luma, hubarin na. Meron na tayong bagong isusuot, bagong katauhan. Now, tingnan niyo po kung gaano katindi yung term na ginamit ni Apostol Pablo rito. Sabi dito, put to death. Sa Tagalog, kaya't patayin. Ano yung papatayin? Patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Bilang mga taong binago ng Diyos, niligtas ng Diyos, yung dati nating pagkatao, yung dati nating mga pagnanasa, patayin, talagang very brutal yung ginamit na term dito Patayin mo na yung mga mundong pagnanasa. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ikaw pala sakim, pwedeng uri ng Diyos-Diyosan, Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. So meron ditong put off the old self, hubarin na yung dating pagkatao. At meron na po tayong bagong pagkatao, put on the new self. Doon po natin nakuha yung salitang born again yung concept ng born again bukod sa John chapter 3. Meron tayong concept ng yung bagong pagkatao, ipinanganak na ang bagong Russell, ipinanganak na ang bagong ikaw. Kaya po yung unang teaching natin ngayong umaga, the new self has a new master. Ang bagong katauhan mo, ang bagong ikaw, kaya ka nagkakaroon ng bagong ikaw, bagong Russell, bagong ikaw na nanonood ngayon. Kasi meron ka ng bagong master. Sabi po rin sa mga talatang ito, dati pinaghaharian tayo ng mga ito. Ano yung mga ito? Yung mga makamundong pagnanasa. Yun yung master natin, kasalanan. Pero ngayon, meron na tayong bagong master, si Jesus na. Meron na tayong bagong pagkatao.
ang sinusunod natin hindi na makamundong pagnanasa sapagkat pinapatay na yon ng Santong Espiritu. Pinapatay na yung makamundong pagnanasa sa ating buhay sa pamamagitan ng Santong Espiritu at nabubuhay na tayo para kay Kristo. The new self has a new master. Kaya kapatid, ikaw ngayon na nanonood, tayong lahat na naririto, talagang yakapin natin ang katotohanan na meron na tayong bagong pinaglilingkuran. Hindi na tayo naglilingkod sa dati nating hari, yung makamundong pagnanasa. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoong Hesukristo na. Now, pangalawa po, the new self is known for love and peace. Yung bagong pagkatao natin, mas nakikilala na tayo sa pag-ibig at sa kapayapaan. Hindi na tayo nakikilala sa pagiging chismosa, hindi na tayo nakikilala sa pagiging basag ulo, palaaway, hindi na tayo nakikilala sa palasigaw. So the new self is known for love and peace. Kaya ito po yung talata natin ngayong umaga. And above all this, dahil tayo mga bagong nilalang na, meron na tayong bagong pagkatao, dapat pag sinabing yung pangalan mo at pangalan ko, ang naisip ng tao, pag-ibig ni Kristo agad. Atindi, no? Dapat nakikilala ka dahil sa character ni Jesus sa iyo, no? Lumalago ka. Tingnan po natin yung verse 10 dito. Sabi dito sa verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ibig sabihin, ikaw kapatid, patuloy tayong nababago every day. Pag wala nang nababago sa atin, ay baka hindi talaga tayo nasa ilalim ng master ni Jesus Christ, no? Baka iba pa yung master natin. So sabi rito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Nababago po tayo every day. At nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So the more na nadidiscover natin si Jesus Christ, the more na nadidiscover natin sino ba yung Diyos sa buhay natin, mas lalo tayong nagiging kalarawan niya. Nababago tayo araw-araw. Nagiging katulad tayo ng master natin. Now, ano po yung master natin? Siya po ay pag-ibig at kapayapaan. Kaya po sabi rito, at higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Kaya po, sinasabi ko nga nung una, no? Kung ano yung naranasan mo sa Diyos, yun ang ipaparanas mo sa iba. Dahil dito po sa Colossus, ito po ay patungkol na sa people of God. Sa people of God, dapat dito natin ine-express ano yung na-experience natin kay God. Kung tumanggap tayo ng pag-ibig, magmahalan kayo. Kung tumanggap tayo ng kapayapaan, hayaan niyo ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa atin bilang iglesia ng Panginoon. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Imbis na paghiwa-hiwalay, pag-aaway, sigalot, ang naghahari sa atin, kapayapaan ni Kristo. Pangatlo po, the new self has a new community. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung bagong komunidad ng Diyos. Kung ikaw ay bago na nilalang, hindi mo pwedeng sabihin, oy, solo flight lang ako, no? It's between me and the Lord. Pag binasa niyo po yung Colossus, ito po ay patungkol sa bagong komunidad ng Diyos. Meron ka ng bagong pagkatao at nabilang ka na sa bagong komunidad. Ito yung church ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga madalas kong sinasabi, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos or kahit kanino man na hindi mo kailangan ng church. Hindi mo kailangan ng community of the Lord Jesus Christ. Pwede ka na. It's between you and the Lord. Hindi pwede yun eh. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesukristo, siya ang nagtatag ng iglesia. Kung itinatag niya ang iglesia, upon this rock I will build my church, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kung siya ang nagtatag ng iglesia at binabago niya yung mga tao, dinadala niya sa iglesia, sa church of God, komunidad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung siya ang nagdadala ng tao sa komunidad, sino tayo para sabihin, hindi ko kailangan yan, Lord? Hindi ko kailangan yan tinatag mo. Hindi ko kailangan ng church mo. It's between you and me lang. Hindi pa pwede. Kahambugan po yun, kayabangan po yun. So, the new self has a new master. Yung new master natin, merong church, itinatag niya. Kaya kung ikaw ay totoong binago ng Panginoong Hesukristo, magiging konektado ka sa kanyang iglesia. At sa iglesia po ng Panginoon, meron pong love and peace. Dapat po doon dinodominate
Imbis na makamundong pagnanasa ang nagdodominate dun sa church, dapat pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Magmahalan kayo, sabi sa mga talatang ito. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Napakaganda po ng Colossians, no? Now, dako po tayo sa application. Number 1, practice everyday surrender. Mga kapatid, ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon, hindi po yan one time, big time. Isang beses mo lang ginawa. Marirealize nyo po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos na araw-araw po pala natin isinusuko yung buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. We have a new master and His name is Jesus Christ. And every day may makikita tayong kasamaan or something pangit o kahangalan sa ating buhay na dapat nating isuko at ipasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Araw-araw po yan. Nung isinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo long time ago, hindi ibig sabihin nun na isuko mo na lahat. Kasi araw-araw, makikita natin yung kapangitan sa buhay natin na kailangan pagandahin ng Panginoong Jesucristo. Kaya po sinasabi sa Colossians 3:10, no? Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Ibig sabihin, everyday nababago. Everyday mo rin sino-surrender yung buhay mo sa Panginoon. Hanggang sa maging kalarawan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. And number 2 po, experience and extend. Ano pong ibig sabihin nito? Experience, lasapin mo, danasin mo, hayaan mong maranasan mo ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Diyos. At anong gagawin mo? Extend. After mong ma-experience, extend mo sa iba. Kung minahal ka ng Panginoon, mahalin mo din yung iba. Kaya nga, tayo mga kaaway tayo ng Diyos sa Bible eh. Pero inibig ng Diyos, ginawa niyang anak. Kaya po tayo, ganun din sa iba. Kaaway natin, kailangan mong ibigin. Atindi, no? Ganun talaga sa Bible. Ganun talaga pagiging Kristiyano. Kasi kailangan mo tularan ng Panginoong Jesucristo. Experience and extend. Dinanas mo ang pag-ibig, magmahalan kayo. Dinanas mo ang kapayapaan ng Panginoon, kapayapaan din ang maghari sa buhay mo at maranasan din ng iba. So, experience and extend love and peace. Pangatlo po, join a community of Christ. Kung ikaw ay wala pang community, it's between you and the Lord lang. Ngayon, nakikinig ka dito sa devotion natin na ito. Dapat mong maunawaan na hindi lang pala Diyos at ako ang nag-uusap dito. Kailangan ko pala ng komunidad na itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan ako mapapabilang at doon ako lalago sa aking pananampalataya. Now, meron kang komunidad na pwedeng mapuntahan, masalihan, pero wag mong expect na perfect yon. No? Walang perfect community. Ang isang church, binubuo lagi yan ng mga taong makasalanan na gustong magbago. Mga taong makasalanan na nagpapabago sa Panginoon. So, it's not perfect, pero dadagdag ka na dyan, kasama ka na dyan sa hindi perfect. No? Makikita ng ibang tao yung imperfection mo. Makikita mo yung imperfection ng iba. Pero hindi natin pwedeng lapastanganin yung church dahil sa imperfection. Kasi po yung church, it is being purified. Or she is being purified day by day by the Holy Spirit. Lagi tayong binabago ng Diyos. So, I hope, yung mga kasama natin dito sa ating daily devotion ay maging konektado sa mga churches na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, what practical steps can we take to extend God's love and peace to others? Practically speaking, paano may apply ito? Yung love and peace ma-extend mo sa ibang tao. Pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, today I surrender my life to you. I acknowledge that Jesus died on the cross and resurrected from the dead to reconcile me back to you. I commit my life to Jesus as the Lord over every aspect of my being. I pray for the grace to experience the greatness of your love and your unfathomable peace. May your love and peace overflow in my heart, guiding my thoughts, words, and actions. Lead me to join a community of fellow believers. I pray for a community where I can express and extend God's love and peace to others. I pray this in Jesus' name. Amen and amen.
Kung wala pa po kayong community na gustong salihan, pwede nyo pong i-check yung redeemer.world. Redeemer.world. Pwede po kayo mag-join doon. Meron po dong join button. Tatap nyo lang po yun, mapupunta po kayo sa mga meetings natin. So, gusto ko lang pong magpasalamat kay Brother Alvin na lagi nakasuporta dito sa ating channel. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.